Problema sa automated counting machines o ACMs ang nangunguna sa mga suliraning iniulat na mga kababayan sa Vote Report PH kaugnay ng isinagawang midterm elections noong May 12. Sa datos nito, number 1 ang ACM error sa reported election violations dahil sa disenfranchisement. Sanhi umano ito ng labis na pagkalat ng tinta mula sa shading pen na nagresulta sa hindi inaasahang overvotes. Panawagan ng kontradaya, isang election watchdog, imbestigahan ito ng Commission on Elections. Kung isa o dalawang tao lang yan, pwede nating sabihin, ay isolated case lang yan. In fact, pwede mo pang sabihin, nagsisinungaling siguro yung taong yon. Pero pag malawakan yan, maramihan, at nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa, magtatanong ka, baka dapat iimbestigahan ito. Giit naman ng komisyon, kabilang ito sa isasagawang post-assessment sa eleksyon. Patungkol naman po doon sa mga reports noong 311 na nag-function na machine na less than, mas malaki po ang talagang difference nito doon sa almost 2,000 na nag-malfunction noong ating 2022 elections. Kasama po ito sa post-election assessment. Alam niyo po, lahat ng dumaan po sa government procurement ay ina-assess po namin ito. Meron pong post-election assessment na magaganap. Maging ang suliranin sa vote buying, tiniyak ng COMELEC na inaaksyonan ng Kontrabigay Committee. Iginababahala ng kontradaya ang pagtindi ng vote buying sa bansa. Vote buying, talamak din. At ayon sa aming dokumentasyon, umaabot ng 16,000 pesos yung bigayan, lalo na sa Bicol. At dito ay nakakabahala to sapagkat dati ang average nasa 5,000 or 6,000 lang. Patungkol po sa vote buying, kung ito po yung report na natanggap po ng Committee on Kontrabigay, alam po natin, kumikilos po ang kontrabigay dyan. In fact, yun nga po kami nakakita, pinadala lang po sa amin na wala mismo nagpakilala na complainant, inaaksyonan niya. Ito pa po ba na meron po nagparating sa amin? Idinaan naman sa kilos protesta ng kontradaya at mga progresibong grupo ang kanilang panawagan sa COMELEC na imbestigahan ang mga ulat ng irregularidad. Isinagawa ito sa Roxas Boulevard, Manila, umaga ng Martes, May 13. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.